Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Yung wildfire pala sa California, titigil na yan. Your energy at this time. Kawawa yung mga hayop na damay. Dahil sa kasalanan ng mga tao. Dahil sa pa-evil yung mga tao eh. Pero titigil na yun sa California. Your energy at this time. Four of Cups in reverse. Makaka-recover ka na. Sa kalungkutan, sa sadness, yung parang nanamlay ka sa buhay na hindi ka kontento. So, ibig sabihin, matututo ka na makontento sa buhay mo o merong change, merong magbago sa situation ng buhay mo na hindi ka na maging malungkutin pa, na you will feel contented na hindi ka na yung parang emotional ba at uncontented sa buhay mo. Ayan. Ano pa ang energy mo ngayon? The Sun. Naka-recover ka na nga. Kaya positive ka na ngayon eh. And bold and daring and passionate o color orange. And nagiging creative ka na din. And healed. It's a color of healing and creativity. And nagiging generous ka with a color green. Sa color green ha. Nagiging grounded ka din with a color black na and firm with a color black dito na both. And sa color yan ha. As well as natural yung confidence mo ngayon. It's natural. Kasi with the color brown is the natural you, the real you. And open yung heart chakra mo. Bakit? With the color green. And you are pure also sa intention mo with the white. And passionate ka kung ano man yung goal mo. You're passionate kung ano man yung i-undertake mo, yung gagawin mo. You're passionate and bold and daring and positive about it. No? Maybe you're talented with the sun, or may talent ka, or skill, ability, no? Lalo na yung talent. Baka talented ka ba with the sun? Minsan kasi yung sun ay sumisimbolo ng talented yung isang tao pag lumabas yun eh. O achiever, ganon. Ano ang darating sa'yo? Page of Coins, a stable new beginning. Yung magsimula ng may growth sa finances mo, sa love life, sa buhay. Or maybe it's a person na may offer sa'yo. Ano to person ba itong darating sa'yo na may offer na ganyan? Oo. Person na may offer sa'yo, guys. New person or past person. Let's see. Mamaya malalaman na yan kung new person or past person kung lalabasan niya na. Yan, may offer yan sa'yo na something stable na maging consistent siya ba? Seryoso to kasi maging consistent siya sa panunuyo sa'yo, sa pag-approach sa'yo. This person really wants to start something with you na may growth ba? And it's a person na gusto niya na mamuhay ng tahimik, payapa yung isipan niya at to heal with you.
or to live a peaceful life with you. Kung kaya gusto nitong lumayo kayo, o hindi lang isa to nandito, dalhin ka sa malayo. Ang offer niya ay something stable. Pero bala ka ba niyang dalhin? Nagbabalak na yan, nag-iisip na siya, o bala ka na niyang dalhin sa malayo o sa lugar nila? Let's see Oo. Pero yung offer niya sa'yo ay something stable na may growth talaga. Seryoso sa'yo. Walang balak na paglaruan ka or yung pang short term na. Kasi pag-grow to relationship, kumbaga sa relationship pag-grow na klase ng relationship. Hindi siya pang short term. Hindi siya naglalaro, hindi siya player ba? Kasi pentacle. At yung offer niya sa'yo ay something na may growth talaga, and yung nag-expand, nag-grow. Mga ganun ba? Nag-grow. Yan. Kumbaga sa tanim pa yung nag-grow. Ganun. Wala siyang balak na pansamantala lang o yung ihinto niya din pag nagsawa lang. Wala siyang balak na ganun. Ang balak niya ay dalhin ka niya o ilipat ka. Yun ba yung kanina sabi? Na ilipat ka sa lugar niya o sa malayong lugar. Yan. Yan ang kanyang plano, balak niya. Yan na yung nasa isip niya. Yung kahit na may mga bitter, ayun, kunwari itong mga unggoy nito, yung mga orangutang, orangutan o anong klase ba ng unggoy ito man? Gorilya. Yan, parang mga gorilya ba? Ganon, mga gorilya. Ibig sabihin mga evil ba? Mga evil. Mga demonyo. Mga demonyo. Yung mga sumisimbolo ng ganito na. Kaya, yung inis na inis sila, bitter, na you're happy together or you're building a successful career, a successful love life, a successful family, a successful marriage together. Yung ganyan ba? Yan ang balak niya. To build something stable, matibay na relationship, or to build a house, to build a career, mga ganun. A new beginning na wala nang makapigil, wala nang makablock. Kasi anong alam niya? Anong tingin niya? May nagbablock, may humahadlang. May mga humahadlang na may humahadlang daw na magsama kayong dalawa, na makabuo kayo ng pamilya. Ayun na yung naisip niya, dalhin ka niya o ilipat ka niya sa lugar niya. And yung 3 of Pentacles kanina, to build a successful career na magkasama kayong dalawa. Ganun. Yun ba yung plano niya? To build a happy family, happy life na magkasama kayong dalawa. Happy family, something stable, na magkasama kayong dalawa. Ace of Coins, yung magsimula kayong at titira sa isang bahay na mag-purchase ng house and lot na titirahan ninyo, nabubuo kayo ng pamilya. Ayan, na bubuo na kayo ng pamilya ninyo, na maging isang masaya at kontentong pamilya, na yung kontento kayo at masaya kayo at magkaanak kayo, ganun. Feelings ng person na to sa'yo, kasi may balak na yan na ilipat ka Yan, ilipat ka sa lugar niya.
Kaya kilala ka na niya. Anong feelings yan sa'yo? Yung Page of Coins ba? The Moon. Wala nang illusion sa feelings nito sa'yo. Hindi na siya nagiging deceitful sa feelings niya sa'yo. O, hindi niya na hinahide pa kung ano yung feelings niya sa'yo. What's with the Moon in reverse here? And the card and the Star. Hindi niya na hinahide pa yung feelings niya sa'yo na umaasa siya sa'yo. Na this person is hoping na makapiling ka niya, makasama ka niya. Mailipat ka niya sa lugar niya para magkasama na kayong dalawa. Na nangungulila siya sa'yo or gustong gusto ka niya talaga makasama na positive siya, hopeful, ganyan. Umaasa talaga na makasama ka niya. Na mapasa kanya ka na you will be together, as well as nasasaktan to with a Death card. Mari may na-discover siya, pati may nalaman siya na nasasaktan siya o nasaktan siya. Pero still this person is hoping, sobrang nasaktan to na parang nadurog yung puso niya. Yun. Pero this person is still hoping na makapiling ka niya, na makasama ka na niya. Yan. May nalaman din siya. Ano pa? Ang iniisip ngayon ng person mo na to na Page of Coins sa'yo ngayon, pag iniisip ka niya. Eyes. Well, ang bumalik sa'yo, ang magkabalikan kayo, ano to, siya mismo ang babalik sa'yo. Baka lumayo siya ba? Oo, siya mismo ang babalik sa'yo. Na, it's time. It's divine timing with the Wheel of Fortune. No, it's not divine timing. Hindi yan ang ibig sabihin dyan ng Wheel of Fortune. Kundi yung swertihin siya makabalik sa'yo. Na hindi siya ma-disappoint ba. Kundi swertihin siya na makabalik na sa'yo. Ano pa? Ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na to na Page of Coins sa'yo ngayon. 'Cause baby tonight we gonna fall in love again. Baby tonight, upright pa yung for once pa lang pa yung kanina. Baby tonight, oo. Magpakasal daw kayo. Gusto niyang magpakasal kayo agad kasi kasal yan yun. Hindi naman magpakasal kayo agad. Gusto niyang magsama kayo, yung magkaroon kayo ng na magkaroon ng stability sa inyo, ang magpakasal kayo, ganun. Papakasalan ka niya, ganun. Papakasalan, yes, papakasalan ka niya. Papakasalan ka niya. Na you will end like this, na papakasalan ka niya. Bakit ka daw niya papakasalan? Kasi mahal ka niya. Oo. Papakasalan ka niya na you will end together with the Ten of Swords like this. Na you will end up together na hantong sa papakasalan ka niya. Papakasalan ka niya. Yun ang sinasabi niya. Kasi hindi naman ang gusto niya eh. Ang magkaroon ng stability sa inyo, ang magsama kayo, ang bubuo kayo ng pamilya. At maging masaya kayo together. Gagawin niya lahat dahil mahal ka niya. O ibigay niya lahat sa iyo, gagawin niya lahat para sa iyo.
Dahil mahal ka niya. Yun na nga, gagawin niyang lahat para sa'yo. Para lang ma-unite kayong dalawa with the Two of Cups. So, dahil mahal ka niya. Dahil mahal ka niya. Message ng nag-guide. Message sa'yo ng nag-guide sa akin ngayon. Tingnan ko kung saan nag-guide. Angel po ba ang nag-guide dito? Angel. Eyes. Parang in reverse. Parang palampay. Sino po ba nag-guide dito ngayon? Si Jesus Christ. Eyes. As Jesus Christ. Jesus Christ. Kasi napapakita yan sa vision ko si Jesus Christ. Simula nung parang panaginip kasi yung vision eh. Pero vision daw yun. Na bumaba nga sila kasama yung mga kapatid niya. Dahil meron din naman silang gagawin. Last year pa, 2024. Anong buwan yun? Ay, ewan ko, nakalimutan ko na kung anong buwan yun. Kasi daw, parang umpisa na yung, para mag-prepare na sila sa end of the world. Na umpisa na para umpisa na nila ang end of the world. Lima sila magkakapatid. Nakwento ko yan kung napanood niyo yun. Na nag-aabang kami, nag-aantay kasi bababa mo daw siya. Pero may mga kasama siya, mga kapatid niya daw yun. 5 sila bumaba. Puro lalaki. Bumaba nga sila nung sa vision ko. Vision, so ibig sabihin totoo na bumaba sila sa vision ko. Dahil para umpisa na nila yung end of the world, para mag-prepare, umpisahan na talaga. Basta ganun, para umpisahan na nila ang end of the world. Para sa preparation na mag-umpisa na ng end of the world o para umpisa ng end of the world. Ganun. 2024 pa yun. Ewan ko anong buwan yan. Baka mga November. Ewan ko, November pa yun. O October. Basta ganun. Yun ang sa vision ko. Yun ang so ano pa ang message sa'yo ni Jesus Christ using this oracle card to o parang message, hindi siya oracle kundi message, no? Message parang message. Debt paid off. The old weight and habit of debt is lifted from you and your life. So, kung meron kang nagawang kasalanan, hindi ibig sabihin ng utang sa pera. Of course, pag utang mo sa pera, bayaran mo ng pera din, no? Alam nga naman, thank you mo, pinaghirapan ng tao yun, kahit hindi pa pinaghirapan ng tao. Pasalamat ka nga at pinahiram ka, di ba? Kaya dapat talaga pag utang, bayaran, kasi hindi naman pinupulot yung pera eh. Yun ang paniniwala ko. Iba yung bigay, iba yung utang. Kung meron kang utang o may nagawa ka sigurong kasalanan o nasabi na masama, ay nagpagbayaran mo na daw yun. Na-lift na daw yun sa buhay mo. Yung debt o yung the old weight and habit of debt is lifted from you and your life. Ayan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ni Jesus Christ? Kasi siya daw yung nag-guide dito. Sa lahat daw na magkakapatid, sabi ng angels, yan ang pinakamabait to, si Jesus Christ. Pero lahat naman siguro na magkakapatid yan na nasa langit, mababait naman yan. The devil in reverse.
nawala na daw yung devil. Yung temptation at yung devil na nagtitempt sa'yo, o kung may addiction ka, yun, nawala na. Or mari mga demonyo to, o devil talaga na fallen angel sa buhay mo, nawala na yan. O yung mga humahadlang sa inyo ng person mo, ng mga devil, yung mga humaharang ba't mga demonyo. Di ba meron dyan kanina, mga demonyo, nawala na daw yan. This is a collective reading, guys, ha. Ano pa ang ini-embody mo energy ngayon? Perception, clear and sharp yung perception mo, malakas yung perception mo. Grounded ka ba na color black, oh? Grounded and parang makikita yung firmness mo, yung pagiging grounded mo. With the color black, you feel secured also, oh, and stable, see? Ano pa ang energy mo ngayon? Hero, you're a hero. Sa kung anumang paraan. Baka nasisave ka ng buhay. Ano to? Nagsisave ka ng buhay? Like, nagsisave ka ng animals. Oo, nagsisave ka ng animals. Yes. Kasi may empathy ka din eh. Pagka ganun. Pagka hero ka, may empathy ka. Kaya nga, to the point na minsan ay you need to risk yourself, your life, para i-save yung tao, animal na i-save mo, ganun. Matapang ka, and you are brave and courageous and strong, and have a strong desire to help and save animals and other people. Mga ganun ba? Maybe you're passionate also to save animals and other people. Maring may tao ka na din na save. Nagsisave ka din ng soul. Kahit sa kahit sa pagpapaalala sa mga tao, no, na may impyerno. Pag nagbago yung tao na yun, masasave mo din yung soul nila. Yun. Parang yun na yung way para masave yung soul ng mga tao. Ang tingin kasi ng mga tao, pag pinrangka mo, o sinabi mo sa kanila yung evil doings nila ay mali, masama, o yung mapupunta sila sa impyerno, ang akala nila ay pinapakialaman yung buhay nila o inaapakan yung pagkatao nila. Ay, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kundi para ma-save ang kaluluwa nila. So, nasa tao pa rin yun kung gusto din nila talagang ma-save ang kaluluwa nila. Kung kaya magbabago sila, or kung ayaw nilang maniwala at hindi sila magbabago, eh hindi sila masisave, diba? Ganun lang yan. Stricto po sa afterlife. A few nga daw, few lang ang nakakasumpong. Yun bang sabi ni Jesus Christ, no? Nasa Biblia yun eh. Nang path papunta sa langit. Kasi napaka-narrow doon yan eh. Ng path papunta sa langit. So, ibig sabihin, yung nabubuhay ka pa lang, yan yung path na tinatahak mo. Kung marunong ka magdisiplina at mag-control sa sarili mo, na yung maging righteous ka, na pinili mong maging righteous, yun na yung path mo, yun na yung path papunta sa langit. Pero kung ayaw mo maging righteous, o ayaw mo na ituwid ang sarili mo, ang landas mo, ganun ba? Na parang, kasi may free will naman ang tayo, na parang ang gustong malaya ka, na mangharm, o gagawa ng deceit scheme, nasundin ang
ang bugso ng damdamin mo na sundin ang inggit, insecurities, or evilness, or ano pa, na sundin mo yung emosyon mo, mga ganun ba? Yung katulad ng inggit, na yung nakakaramdam ka ng inggit, ay maluwag yun na dinadaanan mo pagka gano'n, no? Kasi sinusunod mo yung inggit mo, hindi makatwiran yun. Yung gagawa ka ng harm, scheme, deceit, evil, and or anything that is evil sa ibang tao. Dahil sa insecurities mo or inggit, or kung ano pa dahilan mo, dahil sa gusto mo dahil sa umiiral yung pagiging gahaman, or selfishness, or kasi may mga ganun tao talaga no? Na yun ay sinusunod nila dahil gusto nila, dahil gusto nila makuha yung gusto nila, kahit sa maling paraan, kahit mali pa, kahit na nagiging unfair sila, kahit hindi makatwiran. So, yun na yung path papunta sa impyerno. Yung maluwag yun. Pero yung papunta sa langit ay you will choose the right path, or the path of righteousness. You will be righteous. Yung magiging righteous ka na kinokorek mo yung sarili mo, na dinidisiplina mo yung sarili mo. Pag alam mong masama at evil yan, hindi mo gagawin. Ganun ang righteous. Pag alam mong hindi makatwiran, na hindi mo gagawin sa iba. Pag alam mong nagiging unfair o maging unfair ka sa iba, hindi mo gagawin yun. Na yung dahil lang sa gusto mo, kung meron kang ma-harm dahil lang sa gusto mong makuha yung gusto mo, ganun ba? Hindi mo ipipilit yung gusto mo kasi merong ma-harm. Kunwari ay gusto mong yumaman. So magsisikap ka ngayon, gagawa ka ng paraan o didiskarte ka sa tamang paraan para maging maganda yung buhay mo. Hindi na mang-scam ka, malansi ka ng kapwa mo, o mandaya, o gumawa ng any evil or kasamaan. Hindi mo gagawin yun pagka righteous ka. Pag righteous kasi, tinitimbang-timbang mo muna kung tama ba o mali. So, pag alam mong mali, ay hindi mo gagawin. Pag alam mong masama, no? Pero pagka alam mong tama at hindi ka naman nagiging unfair, and hindi ka nagiging makasarili, o naging makatwiran ka naman, no? Nasa katwiran ka, ay then parang ano ka ba, hindi ka nagiging selfish pag righteous ka, hindi ka nagiging gahaman, hindi ka yung puro sarili mo lang iniisip mo dahil sa gusto mo, hindi ka ganon. You follow the right path, the right way, what is right, ganon ang righteous. So yun ang path, and it's narrow, yung papunta sa langit. Kaya nga, a very few daw sabi ni Jesus Christ, yung nakakasumpong o yung dumadaan o yung pinipili yung daan na narrow path na yan na papunta sa langit. Kaya, you know what? Sabi ni Angel Metatron nung nag-guide siya sa akin, sabi niya 5% lang daw guys ang nasa langit, kasi 5% lang talaga ang righteous. Sa mga namatay, out of 100%, 5% lang ang nasa langit. Yun na yung nasa Garden of Eden sila nilalagay, yung mga nasa langit. At maganda dun sa Garden of Eden. Pero pagka nabago na itong mundo na to, ay dadalhin ulit yan sila dito, ibababa yan sila dito na yan sila din titira dito sa lupa,
Ha? Isipin nyo, 5% lang. Kasi sabi ni Jesus Christ, a very few lang daw talaga yung nakakasumpong na daan papunta sa langit. Kasi narrow daw yan O yun ang pinipili na path. Yung papunta sa langit. Kahit narrow siya. Ibig sabihin may disiplina, may control sa sarili. Yung sinusunod ay kung ano yung tama. Yung salita ng God. Yung words of God. Yung rules ng God, sinusunod ng taong righteous. Ayun, yun ang mga righteous, guys. So, pagbabago sa buhay mo, change, o yung mga may improvement sa'yo, sa buhay mo. Yung lalakas ka sa situation mo na kung natali ka sa lugar nyo, makakaalis ka na dyan. Kung saan ka natali, makakaalis ka na dyan. Oo, na kung saan ka nakatali, makakaalis ka na dyan, magiging malaya ka na. Kasi, I know, you will be together ng person mo. Mari, ito na yung person mo na. Ayun, may offer sa'yo, mag-offer sa'yo. Kasi isasama ka niya lilipat ka niya. Kaya, makaalis ka na dyan sa lugar na kung saan ka nakatali. Para natali ka dyan sa lugar niyo. Na dyan ka na lumaki, diyan ka na nagstay na matagal, parang ganun ba? Diyan ka nagpalakas, diyan ka tinrain, parang ganun ba? Spiritually, diyan ka tinrain spiritually. Diyan ka tinrain spiritually para sa iyong destiny. Tinrain ka dyan parang training camp mo yan, training camp. Yes, it's your training camp, yung lugar mo ngayon, kung ano ka. Kaya kung meron ka mapinagdaanan sa buhay, ay tinrain ka, no? Para, yung preparation yan for your destiny, sa destiny mo. Kung ano man yung nakatadhana sa'yo, ganun, your destiny. Ano ang message ng person mo na to na Page of Pentacles sa'yo? Sometimes I stay awake thinking about you. O minsan daw ay nanatili siyang gising sa kakaisip sa'yo kahit na siguro 10 oras ng gabi o kahit mga alauna ng gabi. Tingnan natin. Oo, kahit alauna ng gabi baka abutin pa ng alas 3. Siguro gising pa rin siya kakaisip sa'yo. Ganun. Maring late na siya matulog kasi kakaisip sa'yo, ganun. Or else hindi siya siguro makatulog minsan, kakaisip sa'yo. Ano ba yung mga iniisip ng person mo sa'yo pag iniisip ka niya? Queen of Coins, Six of Coins. Ang mag-invest sa'yo, ang magkaroon ng equal give and take sa inyo para mapangasawa ka na niya. Yun. Ano pa naisabihin sa'yo ng person mo na to na si Page of Coins? Nine of Swords. And the Lover's card in reverse and King of Cups. Nung naghiwalay daw kayo, nung na-separate kayo, hindi daw siya makatulog ng parang, parang lutang na siya. Parang lutang, problemado, na-stress yan, parang naka-experience anxiety, nung naghiwalay kayo, nung nag-separate kayo. Isip siya ng isip sa'yo. Kasi, mahal ka niya, mas lalo siyang na-attach sa'yo, mas lalong lumalim yung feelings niya sa'yo, mas lalong siya naging fierce, matapang,
Oh, with the face of the dragon, naging strong. And this person, ay parang dumating sa point na talagang yung maging matapang siya and maging courageous, maging strong to protect you, to have you, para lang makasama ka niya. Oh. Parang naging natuto siyang maging fighter, palaban. Mas lalo siyang naging strong, matapang, no? Kasi dragon yun eh. Oh. Na kunwari ito yung pinoprotektahan niya, ikaw to, no? Siya to. Dahil mahal ka niya, ayaw niyang, dahil alam niya kung ano yung halaga mo, yung worth mo sa buhay niya, na ayaw niyang paghiwalayin kayo, ayaw niya ng ayaw niya ng yung magkahiwalay kayong dalawa, kasi naging emotional siya, ng problema, na stress, nag-overthink, parang lutang dahil sa wala sa buhay niya, dahil naghiwalay nga kayo. Ayan. Ano pa? Part 2 ng destiny mo yung person mo na yan. Kaya may destiny dito. Yan ang dahilan para, yan ang dahilan para makaalis ka dyan sa training camp mo. Sa place kung saan kayo tinraining spiritually, na inihanda sa destiny mo. And meron kayong gagawin yan. Meron kayong mission ng person mo na yan together, na magkasama kayo. Meron kayong mission together. Mukhang may laban, may fight, na magkasama kayong dalawa. Ano yun? Labanan ng good versus evil. Upright pa to. Labanan ng good versus evil. Yun ang mission. Ganyan naman talaga, kasi nasa end of the world na pala to. Nag-umpisa na yung end of the world. Nag-umpisa na noong 2024 pa. Kailan po ba, Lord Jesus Christ? Nung nagkaroon ako ng vision, doon nag-umpisa yon. Nung nagkaroon ako ng vision na bumaba kayo ng mga kapatid mo, doon pa nag-umpisa. Oo, doon nag-umpisa. Kasi mga ilang araw din yun na ginaid niya ako eh. O sila magkapatid na guide doon, o siya lang. Mga 2 araw lang ata yun. Tapos may pinuntahan yun sila, kasi nga parang umpisa na nila yung end of the world. Yun ang sabi. Siyempre, tinatanong ko dito. Noon. Ayun. So, ayan. It's weird, no? Pero, ganun talaga. Weird pagka hindi ka spiritual. Wala. Yan, ganun. Hindi yan weird, kasi nangyayari naman talaga ngayon. Di ba po? Yung sa Amerika. Di na yung nangyayari sa Amerika. Malawakang wildfire. Pero titigil na yan. Kawawa yung mga hayop na awa ko. Nawa din ako sa mga hayop na nadadamay, guys. Dahil sa kaibilan ng mga tao. Siguro enough na yun para ma-realize ng mga tao doon yung mga nagawa nila ay balasubas, kalapastanganan sa Diyos at God. So yan. Yung mga nakatira doon ay parang simot talaga eh. Yung mga tinira lang ay yung mga bahay ng mga makadiyos. Yung may faith sa God, yung mga makadiyos na tao.
Kasi alam niyo kung bakit. Yung lugar na yun. Proud pa nga sila na godless town do sila eh. Devil ang kanilang sinasamba. Nagbibenta pa nga yung iba doon ng kaluluwa nila. O baka marami ang nagbibenta doon ng kaluluwa nila. Yun ang hindi ko alam. Kung marami nagbibenta doon ng kaluluwa nila sa devil para sumikat, para yumaman. So, and guys, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun naman notify kayo sa mga susunod na videos ni upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box lalo na sa mga nakaraso ng sa reading nito.